Habang tayo ay yan, alam niyo ba ito mga kapatid, para introduction lang ng ating message, yan po ay parang basurang patay. Ano po? Binibili po yan, maniwala kayo hindi, tapos ibababad lang sa tubig at magiging ganyan siya. O, di ba? Magic. Ang tawag po dyan ay Selaginella lepidophila. Sabihin niyo, ay, wag na po. Yan po ay tinatawag na Rose of Jericho or miracle plant or resurrection plant kasi patay na buhay. At ang ating topic po ngayon ay tungkol sa resurrection. Naalala niyo pa ba nung Book of Acts tayo last year? 1 year anniversary na po ng pag-aaral natin ng Book of Acts. Sabi natin merong at least 3 highlights sa Book of Acts, first century church, na pwede nating i-apply sa Fairview Christian Fellowship sa 21st century. Naalala niyo po ba yon? Hindi. So papaalala natin. Sabi natin, merong primary, driving, person, power, or force. Ano po? Sa first century church. Tama po ba? Sino yun? Ay, wow, ang lakas ng sagot ng asawa ko. Thank you. Ano pa po na pag-aralan natin? So, sinasabi natin to, ng first century, applicable, 21st century, susi pa rin ang power of the Holy Spirit. Amen? Totoo po yan. Meron pa tayong isang bagay na nakita na merong primary discipline practice ng first century church. Ano po yun? Doktora, wag ka sumagot. Prayer yan. Praise the Lord. At dito po sa Fairview Christian Fellowship, gusto natin, sabi nga ni Jesus, my house should be called a house of. Nawa, tayo rin po Fairview Christian Fellowship, maging house of prayer. Pangatlo, ano ang pangunahing doktrina na kanilang ipinangaral, kaya sila napahamak? Ano po yun? Ay, totoo, resurrection. Resurrection is the primary doctrine proclaimed in the first century church. At ito po, dahil sa topic na yan na maraming napahamak, they were willing to die for that doctrine. Pinangaral nila yan, hindi pinaniniwalaan ng iba. But this is a very important doctrine. VID. Kung kayo ay mga VIPs, ito po ay VID, pero hindi naman natin pinag-uusapan. Ano po? Parang okay na kayo dito sa mundo. Relax na, masaya na tayo dito. Hindi na natin pinag-uusapan ang resurrection. Well, napaka-importante po nito. Kaya sa 3rd verse ng chapter na to, ang tawag sa gospel, kasama ang resurrection ay of first importance daw po ito. Pangunahing importante, mahalaga, napakahalaga. Dinevote ni San Pablo ang buong chapter 15 sa topic ng resurrection. All 58 verses. Kala nyo, 58 verses. Ang haba nun, mga kapatid. Sa sobrang haba nun, mga kapatid, ay hindi natin babasahin lahat. 2 lang. Yan, tayo po tayo. Basahin natin ang 2 huling verses ng chapter 15 ng 1 Corinthians. At kahit anong version nyo po dyan, ay basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, 57 and 58. Andyan na po ba kayo? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Panginoon, salamat po sa napaka-encouraging na verses na ito, mga kapatid, para sa amin at sa aming mga magkakapatid sa pamilya ng Diyos. Salamat po, Diyos, dahil kami po ay magalak na makakapaglingkod dahil sigurado po kami sa resurrection. Pangunahan mo kami, Holy Spirit, sa aming pag-aaral. At ikaw po ang pumuspos sa aming isipan at mga puso. Nawa ay ang iyong salita ay maging binhi na tutubo at magbubunga sa aming mga buhay dahil ang iyong salita na magmula sa inyong mga bibig ay hindi babalik sa inyo ng walang kabuluhan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen at amen. At dyan po magmumula sa ating last verse ang ating take out. O uwian na, take out na agad. Ang ating take home idea ay, dahil ang resurrection ay napakasigurado, because the resurrection is sure, tayo po ay pwedeng maging hindi po CIA, SIA. Ano yung SIA? We can be steadfast in service, matatag sa paglilingkod, sa ating pananampalataya, magpakatatag tayo. We can be immovable in our suffering. Hindi tayo matitinag, hindi tayo magagalaw sa ating kahit na tayo ay dumadaan sa paghihirap, pagsubok, pagpalo, disiplina ng Panginoon, tayo po hindi mayayanig. And we should be always abounding sa gawain ng Panginoon. Why? Because the resurrection is sure. Hinahanap ko po yung verse na, ito po yung napakatagal ko nang alam na verse, tapos mayroong version ng Bible na una kong minemorize dyan. Hindi ko na mahanap. Akala ko Living Bible yon. Kasi po, dun sa version na yon, may nakasulat sa bandang huli, sabi niya, be ye steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that whatever you do for the Lord is never wasted, as it would be if there was no resurrection. Dinagdag niya yun sa bandang dulo. Maganda po yun. Bakit? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ay sayang lang kung walang pagkabuhay na muli. So, napakaganda po niyan. At sa haba po ng chapter na to, tayo po ay hindi magkakasya sa 3 points. Ilang points tayo ngayon? Tingnan niyo yung outline niyo dyan. Meron kayo outline dyan. Ilan? So, hindi Baptist, si Warren Risby, mga kapatid. Hiniram ko sa kanya ang outline na ito. Alam niyo po, yung panahon na isinulat to ni San Pablo, ang mga Griego na hindi naniniwala kay Kristo, hindi rin sila naniniwala sa resurrection of the dead. Bakit? Sa kanila, ang laman po natin ay evil. Kaya kapag namatay ka, abay malaya ka na sa evil na yan. At nung mga panahon na ito, merong mga ganyang klaseng pag-iisip na bumabalik o kaya ay sumisingit dun sa simbahan, sa iglesia, dun sa 1 Corinthians. Kaya, in-address po ni San Pablo ito sa pamamagitan ng pagtatanong ng 4 na tanong, pagsasagot sa 4 na tanong para ma-address yung problema na yan. Unang-unang tanong, are the dead raised? Yung pong mga mananampalataya sa simbahan ng Corinto ay naniniwala naman sa resurrection. Kaya, unulit ni San Pablo ang kanyang mga proof of the resurrection. At sa kanyang proofs of resurrection, unang-una na ay yung kanilang kaligtasan. Sabi po sa verse 1 and 2, now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received. So narinig nila, tinanggap nila, and on which you take your stand. Ibig sabihin, pinanindigan na nila yung pananampalataya nila sa Panginoon na narinig nila yung gospel na yon. By this gospel, you are saved if you hold on firmly to the word I preach. Anong sinasabi po dito? Minsan tinatanong kayo, paano nyo nalaman na ang Biblia ay salita ng Diyos? Aba, paano? May pagbabago sa mga buhay natin. Ganon din yung sinasabi ni San Pablo. Paano tayo makakaprueba na ang resurrection ay totoo? Aba, naniwala ako sa resurrection, sa gospel ni Jesus Christ at nagbago ang buhay ko. Lalo na yung mga Korinto, pinag-aralan na natin itong mga very immoral, loose lifestyle nila po. And yet, naging Kristiyano, nagbago ang buhay. Isang proof na ang resurrection ay totoo ay sila mismo. Tayo po. Tayo ba ay mga proof na ang ebanghelyo ay totoo? Walang makasagot. Ulitin natin. Tayo po kaya ay katibayan na buhay ang ating Panginoon. Amen. Dapat lahat tayo, kung tayo naniniwala kay Kristo, meron tayong kwento. Kung walang kwento, ay alam na pala nila. Diba? Tapos pag pinag-testimony ka, wag naman yung 39 years ago,
Lord, wala bang bago-bagong nangyayari sa'yo, kapatid? Ha? So, second proof, ano naman yung pangalawang prueba niya? Ay yung sa mga salita po ng Diyos. And when we say scriptures, nung panahon ni Pablo, yun po ay Old Testament. Sabi po dito, for what I received, I passed on to you of first importance. Ano yung first importance? Christ died for our sins according to scriptures. Ano scriptures yan? Isaiah, ang isa. Naalala nyo ba yung Isaiah, the suffering servant? Isaiah 53. Ano? All we like sheep have gone astray, and each one has turned to his own way, but the Lord has placed on him the Hindi nyo minememorize yan, mga kapatid. Magandang, sino nag-evangelism explosion training dito? 1952 pa. Ay. Memorize natin yan dati. Di ba? Nandun po yan. Minememorize po namin yan. Evangelism explosion. Ulitin kaya natin yung training na yan. 13 pages lang naman po yung i-memorize natin doon. At hindi short bond paper yun. A4. Yan po yun. Minememorize natin. Scriptures, in the scriptures, and it also says in the scriptures, he was buried. Kailangan po sabihin natin na he was buried. Bakit? Katunayan po yun na siya'y totoong namatay. Kasi maniwala kayo ito, hindi. Merong mga taong hindi naniniwala na siya'y namatay. Kaya sinasabi ni Pablo, namatay talaga siya kasi nilibing eh. At nang matapos ng 3 araw, siya po ay bumangon muli, sangayon din sa mga kasulatan. Ano naman kasulatan dyan? Well, binanggit po ni Jesus ang isa sa mga kasulatan na yan. Sabi sa kanya, ang sabi niya, hinihingan siya ng mga milagro, signs. Bigyan mo kami ng palatandaan na ikaw nga ang Mesyas. Wala kayong matatanggap, sabi ni Jesus. Ano sabi niya? Except the sign of Jonah. 3 days in the belly of the fish. Ayun yung patunay ng scriptures na yan. So Jonah, 3 days referred to by Jesus in the Old Testament, yan po yan. And ang pangatlong proof na matibay, lalo na ngayon sa mga korte, ay kailangan may nakakita, eyewitnesses. Kailangan po may eyewitnesses. At sabi po sa verse 5, and that he appeared to Cephas, sino yun? Si Simon Peter yun. And to the 12, of course, yung 12 minus Judas, pero ginagamit nila yung 12 kasi originally 12 naman yun. And then after that, sabi sa verse 6, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters, some of whom, sabi pa ni Pablo, are still living. Nung sinusulat po ni Pablo yung Korinto, buhay pa yung iba. So pwede nyo interviewin, buhay pa, sabi niya. And then he appeared to whom? James. Sinong James naman yan? Hindi po yan yung James na kasama sa 12. Ito po ang James na kapatid ni Jesus. Alam niyo ba yung mga kapatid ni Jesus ay hindi naman naniniwala kay Jesus? Hindi siya. Kayo ba maniniwala kung kapatid nyo kasama nyo sa kalokohan nung bata kayo, nagmahuhulinan ba laro ngayon, ay nagbi-video games lang kayong ganyan, tapos bigla siyang Mesyas? Maniniwala ba kayo? Babatukan nyo pa yun eh. Yung ganun ang mga nangyari po sa mga kapatid ni Jesus. Hindi sila naniwala until the resurrection. Nagpakita kay James, yung kapatid. Tapos si James naging elder ng first century church. Nung magsalita si James, may kontrobersiya, nagsalita si James, tapos ang usapan. Respetado po siya. Si James, ano pa? And all the apostles, sabi po dito, baka daw sa ascension ito, bago siya kunin sa papuntang langit, nagpakita siya sa marami at nagbigay ng Great Commission. And last of all, sabi niya, to me, Paul on the road to Damascus, naalala nyo? Last of all, he appeared to me as to one abnormally born. Bakit abnormally born? Kasi hindi nga daw siya karapat-dapat. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Di ba? Pinapatay niya, pinahuli niya, hinabol pa niya doon sa Antioch of Syria. Antioch, ang layo. Hinabol pa niya. Pero sabi ni Pablo, but by the grace of God, I am what I am. Wow. Masasabi niyo ba yan sa mga sarili niyo? By the grace of God, I am what I am. Ang ibig sabihin nun, dati ganun ako. Ngayon, ganito ako. Paano nangyari yun? Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, nakakakausap ako sa inyo, tinitingnan ko pa kayo sa mga matao. Nung grade 1 ako'y kinudita bilang presidente ng
Grade 1 Leia, Union Elementary School. Bakit po? Ayaw ko po mag-report eh. Nakatayo lang po akong ganyan, nakatingin ako sa paa ko. Sabi ng teacher, sige na, Lemuel, ibulong mo na lang sa akin. Anong napag-usapan nyo sa Little City Council? Yung po yung mga grade 1 hanggang grade 6 ng mga presidente nagmi-meeting at may sige na, para ma-report natin. Tapos ngayon, tinititigan ko pa kayong isa-isa. By the grace of God, I am what I am. Hindi ko po yan maano ng sarili ko. And this grace toward me did not prove vain. Hindi na sayang ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Baka kunin na tayo ni Lord, tapos pagdating natin sa langit, sayang. Manghihinayang ba tayo? Manghihinayang ba ang Diyos sa biyaya na natanggap natin? Wag po, mga kapatid. By the grace of God, and His grace, but I labored. Bakit daw? I labored more than all of them. Sabi niya, yet not I, but the grace of God within me, mga kapatid. By the grace of God, let us labor para hindi masayang ang biyaya ng Diyos. Pangalawang tanong, when are the dead raised? Kailan ba? O ano ba ang period ng resurrection? Well, dito po, binigyan tayo ng 3 images. 3 images na pinakita ni San Pablo. Una po ay sabi sa verse 20, but Christ has indeed been raised, the first fruits. Tumalon sa verse 23, Christ, the first fruits. So ang first image po dito ay first fruits. Saan po galing yan sa Old Testament, Leviticus? Ano po nangyari doon? Di ba, nagtatanim tayo. Nagtanim, tapos aani na. Di ba, may anihan. So yung unang big kiss na ibibigay sa pare, the priests, no? Tapos iwawagay-way nila yan. Ha? Yan yung first fruit. Ibig sabihin nun, simbolo yun na lahat ng ani na ito ay para sa Panginoon. Ay, hindi naman po ibig sabihin literal na dadalhin lahat sa templo. Siguro may naiwan naman sa kanila at paano naman sila kakain. Ano po? Pero ganun din ang sinasabi ito. Si Jesus, ang nauna na nabuhay muli. Sinong kasunod? Tayo. Wow. Tayo, kasama tayo dun. First fruit ang Panginoon eh. Tayo yung kasunod. To believers, death is only sleep. Di ba? The body sleeps, but the soul is at home with the Lord at the resurrection. The body will be awakened and glorified. The body will fall asleep. Sino marunong matulog? Wala. Ang gagaling. Yung iba nga sa inyo, mabait lang kung tulog. Yung iba nga tulog na, salbahe pa rin. Bakit ang lakas humilik? Hindi ka makatulog. Mabait ba yun? Hindi ka makatulog. But the body will sleep pag namatay tayo. Pangalawang image, Adam. Ano namang ginawa ni Adam? Sabi po dyan sa verse na hindi nyo mabasa at hindi ko rin mabasa, ay si Adam daw po ay nauna. Nababasa nyo ba? As by one man came death. Sa pamagitan ni Adam, came death. By a man also came resurrection of the dead. Okay, may pointer nga pala ako, no? Hindi ako yan. Hindi nyo rin naman nabasa. Sabi niya, for as in Adam all die. Makita nyo itong drawing na ito, mga kapatid. Kasi yung creation, nung creation po ay puti itong paligid niya, puti, di ba? Siya maitim kasi nagkasala. So also in Christ, si Kristo dumating, ang paligid niya ay makasalanan, siya ay righteous, makatwiran, pinako sa krus. Through Him, all will be made alive. When Jesus returns in the air, He will take all believers with Him. At yung mga patay na, yung mga patay na't nakalibing, in-evaporate, kinremate, ano bang pinagagawa nyo sa mga patay nyo? Lahat po yun ay magre-resurrect. Paano naman magre-resurrect yung kinremate nyo? Yung nanay ko po ayaw magpa-cremate. Bakit? Hala, mainit daw. Ang hindi niya po alam, bukod sa mainit, yung buto nyo, hindi naman masusunog yun. Anong gagawin sa buto nyo? Baka hindi nyo alam. Yung grinder ni Gina sa baba,
i-grind kayo. Tatanungin pa kayo, ano pong gusto nyo? Fine, coarse, ultra fine? Ano po? Gusto nyo po ba yung refined, yung rock salt na itsura o yung iodized salt? Ay, pwede. Gigilingin po yun. Paano mabangon yung mga yun? Problema na po ng Diyos yan. Huwag nyo nang problemahin. Basta sabi sa Bible, magkakaroon ng resurrected body yung mga namatay. Sila ang mauna. The dead in Christ will rise first and they will have a resurrected body kagaya ng body ni Kristo nung siya mag-resurrect. Tayo, kung buhay pa tayo, mababago rin tayo pagdating ng panahon na yan. Tanong, makakasama ba kayo doon? Amen? Mga labas yata siya. Makakasama ba kayo? Sa rapture. Amen. Pangatlong image, the kingdom. The kingdom. Sabi po sa verse 24, then the end will come when he hands over the kingdom of God to God the Father after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. And the last enemy to be destroyed is death. Death, mga kapatid. Ang last enemy. So, ano ba yung mangyayari sa death? Nakita ko po itong picture na to. Pag kayo po so nandito tayo ngayon, buhay pa tayo, di ba? Taas ang kamay ng mga buhay. Andyan tayo, buhay tayo, yan. Pag kayo po namatay, okay, yung katawan nyo po, syempre, ililibing, i-evaporate, itutunawin, i-grind, o kung ano man. Yung kaluluwa ninyo, kung kayo po ay nakikristo na, kayo po ay diretsyong pupunta sa presensya ng Panginoon. In the presence of God, where there is joy. And then, yan po yung tinatawag na resurrection to life. Yung mga katawan natin dyan, mga kapatid, hindi na mabubulok, hindi na maagnas, hindi makakalbo, hindi mabubungi, walang rayuma. Yan po yung resurrected body. Pareho po nung body ni Kristo nung siya ay nag-resurrect. Kung kayo naman po ay nandito sa kanan na bahagi, mali. Ito pala. Diyan, kayo sa unbelievers. Kung nandiyan kayo, pag namatay kayo, mga kapatid, diretso rin kayo sa place of suffering, Hades. Huwag nyo na po itanong sa akin kung saan itong paradise to ito, pero hindi ko alam kung nasan yan, ha? Hindi ko alam. Huwag nyo i-google o Waze, hindi nyo mahanap. Ito ring Hades, hindi nyo rin mahanap po yan sa Waze o Google. Basta ang alam natin yan is a place of suffering. Okay? Diretso po dyan. At wala pong middle ground na purgatorio yung tinatawag na baka sakali pag marami kang bayad o marami kang padasal, babayaran na magdasal para sa'yo, baka sakaling makapunta kang langit, wag na po kayong umasa, pagpatay na kayo, yun na yun, tapos na. Wala nang tawaran, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, siguraduhin nyo na. Kasi pagkatapos po niyan, pag kayo po ay unbeliever at kayo mamatay, diyan muna kayo sa Hades. Pero sa second coming po sa air, kanina sinabi ko sa rapture. Second coming ni Jesus na sa lupa, siya ay maghahari, gigirahin lahat ng masasama. Doon kayo babangon at saan kayo pupunta? Sa judgment seat. At saan diretso? Sa impyerno. Wala na. Kasi pagbabalik ni Jesus, hindi na po siya Savior. Judge na po siya. Kaya tayo pong naniniwala sa Panginoon, praise the Lord, there is hope beyond the grave. Amen? There is hope beyond the grave. Kayo, takot naman kayo sa kamatayan eh. Kahit anumang kahinatnan ng ating pagsisilbi sa Panginoon, mga kapatid, pwede nating masabi, not because the resurrection is sure, we can be steadfast, immovable, abounding in ministry. Dahil yan po ang totoo. Ano po yung pangatlong tanong? Why are the dead raised? Raised. Parang nagkakarera rin ako. Bilis ko, no? Kasi haba po ng chapter. In other words, what is the point of the resurrection? Why? Why? Meron daw pong 4 na areas of our lives that will be touched by the resurrection. This makes the resurrection relevant to our daily lives, mga kapatid. If the resurrection is not true, then pwede kang magkamal ng 40 luxury cars, wala ka namang enjoy, dito lang tayo sa lupa, okay lang yan. May resurrection, mananagot ka kapatid paano ba? Kung wala, sige lang. Pero dahil may resurrection,
Hindi pwedeng bahala na si Batman. Kailangan umayos ka, kapatid. So, anong area? Unang area ng matatouch ng resurrection. Sabi dyan, evangelism. The reality of the resurrection is a motivation for evangelism. Mga kapatid, namimiss ko nang magbaptize. Ang tagal na natin hindi nagbaptize. Ano bang ibig sabihin pag wala tayong binabaptize? Wala tayong, huwag na kayo sumagot because it might incriminate you. You can invoke the Fifth Amendment. Now, may interesting po dito na verse, ha? Now, if there's no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? Naku, controversial po yan, mga kapatid. Basta lahat ng komentary nag-agree na ito po ay mahirap intindihin. Ito ay mananatiling malabo siguro hanggang sa pagbabalik muli ni Kristo. Sabi po ng iba, marahil po ay may gumagawa nito nung panahon ni Pablo do sa Corinto, sa kung saan, para daw po itong traditional, superstitious, whatever custom na hindi po in-endorse ng New Testament Church, hindi po pinractice ng mga nauna sa atin, kaya hindi din po natin sinusuportahan at hindi tayo naniniwala dyan. Sabi naman ni John MacArthur, marahil daw po ito ay ang ganito nangyari. So may naunang mga Kristiyano, at dahil sa ehemplo ng mga Kristiyanong yun, as namatay na sila, merong mga bagong Kristiyano na natuwa o nagkaroon ng pag-asa dahil sa example na buhay ng mga Kristiyanong yon. Ngayon, I want to be baptized for them. Ibig sabihin, to follow in their footsteps, to follow in their hope. Yun, marahil daw yun ang isang pakahulugan or maaaring explanation dyan. But the point is, the resurrection is motivation for evangelism. There is no resurrection to life for those who do not belong to Christ. Their resurrection will be for death, not to life. In fairness, lahat po ay magre-resurrect. Ha? Naniniwala kay Kristo o hindi, lahat magre-resurrect. Pupuntahan lang ang issue. At hindi po magaan na issue yun dahil pang walang hanggan yun. Kung kayo ay 95 years old mamatay, ikumpara mo naman yun sa walang hanggan, isang patak lang yun. Kaya mahalaga, alam natin, kaya yung mga kapatiran, mga kapatid nyo, mga kamag-anak nyo, mga neighbors nyo, kung sino-sinong mga kilala nyo na hindi pa hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo, ang resurrection nila ay to death, garantisado. Kaya this is a motivation for us to do evangelism. Pangalawa, ito po ay isang second area na natatouch ng resurrection. At sinasabi ni Pablo, as for us, why do we endanger ourselves every hour kung wala namang resurrection? Ba't pa kami? I face death every day, yes. Just as surely as I boast about the Lord Jesus Christ, sabi niya, I face death. Bakit pa kami haharap sa kamatayan araw-araw kung wala namang resurrection? If I fought wild beasts in Ephesus, sabi niya, verse 32, with no more than human hopes, what have I gained? Ano pa kinabang sa akin kung wala naman resurrection? Di dapat na lang ako ay, let us eat and drink for tomorrow we die. Kung ang death ang katapusan at wala nang iba, sige, magkamal ka dyan ng bilyon-bilyon. Kung ilang kontrata kunin mo. Baka gusto mo ng payong. Ganyan lang. Without eternal hope, through the resurrection, men have nothing to turn to but gratification of their appetites. Kaya nga, ganun ang nangyayari, mga kapatid. Kamal ng kamal kasi hindi nila nauunawaan na may resurrection. Third area of our lives touched by the resurrection is separation from sin. Separation from sin. Sabi po dito, do not be misled, bad company corrupts good character. Wag po kayong BI. Ano naman yung BI? Hindi po yung Bureau of Immigration. Wag po kayong bad influence. Yun. Kahit daw po kayo ay napaka-good character, pag ang kasama nyo naman 24/7, 365 days a year ay bad company, sooner or later, bad na rin kayo.
Come back to your senses. Bumalik kayo sa mga, mga kapatid. Sabi niya, stop sinning. Anong sinning? Stop sinning. Stop yung denying the resurrection. Sabi ni San Pablo, bakit? Meron nga sa inyo, ignorant pa of God. Nakakahiya kayo. Ha? I say this to your shame. So kasi sinasabi niya, if there's no resurrection, then what we do with our bodies will have no bearing on our future. Okay? So, kaya yan ang ginasabi ng mga backslider, mga carnal Christian. Ha? Wala namang resurrection. So, balik BSDU. Ha? Balik sa dating immoral life ng Korinto. Hindi, sabi ni Pablo in an earlier chapter, naalala natin, chapter 6 ba yan o 7, your body is the temple of the Holy Spirit, sabi niya, and must be kept separate from sin. Sabi ni Pablo, stop sinning. Wow, separation. So kaya importante po. The last area na natatouch po ng resurrection is, ano po yan? Of course, yung death. Paano po sabi diyan? And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. Si Adam at si Christ, kaninang pinakita natin. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Anong ibig niya sabihin? Hindi kayo pwedeng pumunta ng langit ng ganyan. Kailangan palitan yan, hindi yan bagay sa langit. Bakit? Nabubulok yan eh. Paano ilang siglo lang kayo doon libu-libong siglo doon. Hindi tatagal yan. Kaya kailangan palitan. Sabi pa niya, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep. Hindi raw tayo lahat mamamatay. We will not all sleep, but we will all be changed. Wow. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Wow. Behold, he comes. Alam niyo ba yan? Riding on the cloud, shining like the sun. Ano nga? At the trumpet's call, lift your voice. In the year of Jubilee, out of Zion's hill, salvation comes. Wow! Meron tayong ganun kasiguruhan. Hindi naman kayo masaya. Parang ako lang masaya. Gusto ko na kasi pumunta ng langit. Ha? Sabi dito, tayo'y magbabago. Buhay ka pa. Mababago ka na. Bago ka mapunta kay Kristo, siguro on the way to meet Christ in the air, mababago tayo. Magiging tayong parang yung katawan ni Kristo. Di ba, nakalock yung mga pinto, tapos biglang sumulpot si Jesus. Oh. Ganon yung ating mga katawan. Resurrected body. Ano pa? Pero nakakakain daw. Di ba nagutom, kumain kasama ng mga disipulo doon sa tabing dagat, siya pa ang nag-ihaw ng isda. Ano pa? Pero meron din daw pinakapa kay Thomas. Oh, ganong klaseng body. Pero hindi nabubulok. Oh, di ba? Ayaw niyo ba yun? Ayaw niya yata. Di kaya ako na lang. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Yan ang bagay sa langit. Yung imperishable, yung immortal. Because when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying, death is swallowed up in victory. Oh, death, where is your sting? Where is your sting? Pinagtatawanan lang sila ni Pablo. The sting of death is sin. And the power of sin is the law. Triplets po yan eh. Triplets sila. The law reveals your sin. Your sin, ang penalty ng sin is death. Kaya magkakamag-anak, magpipinsan daw po yan. Kambal na tatlo. Anong tawag sa kambal na tatlo? Triplet. Yun. Magkakasama sila. But, sabi dito, but ano? But, parang, lakas-lakas naman, parang may victory na konti. Sige, go, go, go. Let's hear the victory.
through our Lord Jesus Christ. Wala lang. Walang ka-emote-emote. Paano ba tayo makaka-famas, makaka-Oscar Award niyan? May victory daw eh. Ano ba? The law reveals sin. The wages of sin is death. Ang triad na yan has been broken and overcome by the cross of Jesus. In fact, yung last verse na yan, sabi dyan, ang totoong tapat na translation niyan daw is, thanks be to God who keeps on giving us the victory through our Lord Jesus Christ. Keeps on giving. Ibig sabihin, hindi po nauubos, hindi natatapos ang pagbigay sa inyo ng tagumpay ng Panginoon. Continuing effort po yun. As long as what? Pero syempre conditional po yan. As Paul says in Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection. Hanggat tayo po ay sumusuko sa kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit, ganun ang mangyari. We will continue to keep giving us the victory in Christ, and we experience the victory in Christ kapag tayo po ay nagpapasakop sa Kanya. So, ibig sabihin, alam na po natin ang dulo ng kwento. Okay? Alam na po natin na talunan ang kamatayan. Talo na ang diablo. So, ngayon, naghihirap tayo. Ngayon, parang naghahari si Satanas. Napakaraming kasamaan. Parang siya ang hari. Nagpapanggap lang yun, mga kapatid. Nagpapanggap lang yun. Sikreto lang natin yan, Baka kasi marinig niya. Sikreto lang natin. Si Satanas, talunan na yan. Nagpapanggap lang na siya ang victorious. Kailan siya natalo? Tagal na. Ang tagal-tagal na, mga kapatid. Tayo naman, mga Kristiyano na, naintindihan na yun, nagpapatalo pa rin. Parang hindi connect. Parang wala sa hulog, ika nga ng engineer. Wala sa hulog yung ganun. Bakit Kristiyano ka na? Ikaw ay niligtas na ng Diyos. Binayaran ka na ng dugo ng krus ng Kalbaryo. Sabi dyan, natalo na niya ang kamatayan, natalo niya ang kasalanan, natalo na niya ang diablo dito. Bakit nagpapatalo ka pa? Nasa iyo ba talaga si Kristo? Abay ko, nasa iyo, hindi ka po talunan. Sabihin nyo nga, hindi ako talunan. I am victorious. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba talunan? Lumayo-layo ka. Baka mahawa ka sa pagiging talunan yan. Ang mga Kristiyano ay hindi talunan. We are victors in Christ. Nakikita nyo ba yan? Leon yan. Sino ba lumulusob sa leon? Sinong mangangahas lumusob sa leon? Grabe. Tapos si Satanas konting bulong lang sa atin, tupi na tayo. Mga leon tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Amen? The lion and the lamb. Wow. Ang kinin po natin yan. Meron pa pala isa. How are the dead raised? But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish, sabi ni San Pablo. Resurrection is not reconstruction. Okay? Resurrection is not reconstruction. It's not putting together the decayed flesh and bones of dead people. Wow. Baka gusto nyo pa, sige, sa inyo na yan, sa inyo na. Sige. Resurrected ka na lang, gusto mo pa yung dati mong balat. Wag na. Baka maraming yun, kurikong. Wag na yun. Bago na. There will be continuity, sabi niya, there will be continuity, tayo pa rin yun, but there will not be identity. We will not have the same body. Hindi po pareho yun. So parang isang tatlong analogy dito. Una, about seeds. Sino nagtatanim dito? Sarap magtanim, po? Pag tumubo. Ang itsura ba ng tumutubo? Pareho nung tinanim mo? Hindi. Sabi niya, yung pong, you sow dead seeds. So tayo, pag tayo namatay, we will be sown in perishable bodies. We will be sown in dishonor. We will be sown. Tayo po ay ililibing na may kahinaan. Ililibing tayo sa natural natin. Tayo galing sa alikabok at babalik tayo sa alikabok. Pag resurrected bodies na tayo, we will be raised imperishable. Hindi na mamamatay.
We will be raised in glory, hindi na sa dishonor. We will be raised in power, hindi na sa kahinaan. And we will have our spiritual bodies from heaven. Ayaw nyo ba yon? Amen? Parang antok na kayo. Yan po ang totoo. Yan ang mangyayari. Yan ang maasahan natin. And because of that, we can be sure of the resurrection. Pangalawang analogy niya, yung flesh naman, not all flesh is the same. Sabi niya, iba-iba nga naman. May flesh yung aso, may pusa, may daga, iba-iba yung flesh ng mga taong ganyan. God is able to make a different body, kind of body, for us at the resurrection. Kaya niya nga gawin yung iba-ibang klase sa mga hayop, mga flesh. Okay? And kaya rin niyang gawin, iba-iba yung heavenly bodies. Ano yung heavenly bodies na yan? Sabi dito, not all flesh, that there are also heavenly bodies and there are earthly bodies. Ano kaya earthly bodies? Siguro ito yung mga natural, may Grand Canyon, o kaya ano ba yung mga Boracay Beach. Ito yung mga magagandang lugar. Earthly bodies yan. Meron ding mga between. Ang ganda rin pag nakita niyo yung mga pictures ng Milky Way at kung ano-ano. The splendor of the earthly body is another. The splendor of the heavenly, magkaiba. Kahit nga daw po yung earthly bodies, magkakaiba eh. Iba yung glory ng sun, iba yung buwan, iba yung between, iba lahat. Bakit? Hindi ba kayang gawin ng Diyos na tayo ay bigyan ng mga bagong pangatawan, bagong klase ng bodies? Kaya po ng Diyos yang gawin. Kaya nga, dahil tayo ay may proof of the resurrection, dahil alam natin kung kailan yung resurrection na yan, alam natin na may purpose o anong dahilan, what's the point of the resurrection, at alam natin kung paano mangyayari ang resurrection. Sabi niya, basa lahat, go, be steadfast, immovable, always abounding in the Lord's work, because you know, labor is not in vain in the Lord, as it would be if there was no resurrection. Lahat ng ginagawa natin, pagpapagal, engineer ka, nagpastor ka, baliw. Di ba kabaliwan yun, mga kapatid? 4 anak mo, engineer ka. Mag-DPWH engineer ka lang, di buhay ka na ng habang buhay. Hindi, nagpastor. By faith. Masasayang ba yun? Sabi dito, masasayang ba yun? Hindi, mga kapatid. Hindi. Anong sinasakripisyo nyo para sa Panginoon na umulan lang, hindi kayo makasimba? Kasi pastor, ako po ay asin ng sanglibutan. Alam nyo naman ang nangyayari sa asin kapag nauulanan, natutunaw. Ayaw ko pong matunaw, pastor. Tayo po, hinayang na hinayang tayo sa effort. Sa effort. Sabi dito, be steadfast, immovable. Hindi lang abounding. Anong sabi? Always abounding. Madi-describe kaya yan para sa akin? Madi-describe kaya yan para sa ating lahat, mga kapatid? O tayo'y nabubuhay na parang walang resurrection? Tipid na tipid tayo sa steadfast. Pag gumalaw-galaw din tayo sa immovable. Karampot na Lord's work. Okay na yan, Lord. Pasok pa ako bukas kayo. Always abounding in the work of the Lord. For you know that whatever you do for the Lord is never wasted as it would be if there was no resurrection. Our faith is not useless, mga kapatid. Everything we pray, say, think, do in faithful obedience has eternal implications and value. We will not die. And though we die, we live. Ang saya nun, mga kapatid, di ba? Sabi ni Kristo, hindi kayo mamamatay. Totoo naman yun. Pero, yung katawan mamamatay. O sasabi niya, sige, kung mamatay kayo, mabubuhay kayo. Ang saya. Parang hindi kayo masaya.
Ako na lang. Sige, ako na lang. Dito na kayo sa lupa. We must do everything to share and help others have the faith that we have in the resurrected Christ. Bakit? Kasi pag hindi, they will also resurrect unto death. Eternal death. Walang katapusan yun. Gusto mo nang matapos ang paghihirap mo, hindi matatapos. Inuud ka hindi nga masabing habang buhay kasi patay ka na eh. Habang walang hanggan. Gusto mo nang tanggalin yung mga uod na yan, hindi na mamatay yung uod. Pati uod, may eternal life yung uod. Inuud ka. Hindi natatapos ang paghihirap doon, mga kapatid. So we must do everything we can to share and defeat the defeatist mindset. Talunin ninyo ang pag-iisip na talunan. Hindi yung talunan. Yung talunan. Ang pag-iisip natin, talo tayo. Hindi tayo talo. Hindi, mga kapatid. Panalo tayo. Because Jesus is already victorious. And in Him, we are victors. Sabi sa Bible, we are more than conquerors through Him who loved us. Mga kapatid, gawin natin yan sa buhay natin. Huwag matakot sa kamatayan. Huwag magpakasubsob sa pagkamal ng pera at ari-arian. Palaguin, palalimin, paghandaan ang inyong buhay na walang hanggan. Para pagdating natin doon, no regrets. With resurrection sure, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord.